guys! Happy Friday! Naihatid ko na guys, si Bunso kakababa lang niya sa school. Tayo naman ay mayroong pasyente ngayon. Isa lang ang nakaschedule guys. Pero ikitext ko yung aking manager sa facility. Tatanong natin kung kailangan nila ng tulong today. So kahapon nakatapos tayong magtrabaho, pasado alas 4 na. Anin yata or 7 yung pasyente natin kahapon sa maghapon guys. So nakakapagod no. Sabi ni tatay, kung hindi naman daw sobrang kung hindi naman daw nila sobrang kailangan today, kahit magpahinga na lang daw ako. Dahil bukas guys, meron na namang swimming si Bunso and sa Sunday as well. So last week tayo ay nagmama duty, nagparental duty kami ni tatay para kay ate. And then this week naman, ngayong darating na weekend ay para kay JJ naman. So talaga nag-alternate lang ang magkapatid ng kanilang mga kaganapan sa buhay. And then after this weekend, next weekend naman ay kay ate ulit. Kami na talaga ni tatay ang walang pahinga. Wala na talaga kami weekend. Itong buong guys, simula ng January hanggang March, dire-diretso yung ating kaganapan. Yung ating calendar ay punong-puno. Napaka-hectic ng schedule natin. Ganyan pala talaga guys pag artista. Charot. So kahit makakapagod yan ay nagkakatuwa naman dahil ang mga anak natin ay talaga naman nag-i-enjoy at sila naman ay nag-i-excel sa kanilang mga napiling sports. Busy na din dito sa campus guys kasi marami na ang mga bus. Ito talaga yung datingan ng mga bus. Bago tayo mag-travel, which is almost 25 minutes away yung ating pasyente, magpapagas muna tayo sandali dahil nagpaskalahati na ang ating gas. Kapag talagang ako yung nagtatrabaho, hindi ko pinapabayaang lumagpas tayo ng kalahati. Dahil malalayo nga yung travel natin. Minsan, hindi tayo nagkakaroon ng chance na pumunta agad sa gasoline station ng umaga. Ayaw ko na uubusan ng gasolina guys. Lalo na sa kapag nasa countryside ka, minsan maliligaw ka, hindi mo alam kung saan yung daan, paikot-ikot. So, siguraduhin natin na tayo ay may gasol, pangluto yarn. Pagkatapos natin magpagas guys, diretso na tayo sa ating patient. Ang aking pasyente pala nakaschedule ng 8:30 ng umaga. Medyo maaraw, 41 degrees currently, pero sa Sunday, sabi nila babagsak na naman tayo ng malamig na weather. So wala tayong baong today, maliban sa tubig. Meron akong isang baong granola bar. Ito yung baon ko kahapon pero hindi ko na nakain dahil dire-diretso talaga yung ating pagtatrabaho kahapon. Nakakain lang ako mga bandang 2:30 guys ng isang maliit na piraso ng tinapay habang tayo ay nagko-computer, saka lang ako kumain. Sa buong umaga guys, dire-diretso ang ating pasyente. Talagang sinulit ng aking manager ang aking oras kahapon sa facility. Pwede naman actually tayong kumain, mag-snack in between, pero dahil hindi nga tayo full time doon, syempre naman ayaw naman natin may masabi sila, no? Pag tayo ay nagtatrabaho, trabaho talaga guys. Hindi tayo nagpapasway-sway sa trabaho. Kaya naman gusto ako ng manager ko. Kahit na tayo ay baguhan pa lang doon, talaga na-appreciate niya ang ating effort. Nung dumating ako kahapon guys, meron siyang binili na isang box ng donut. Birthday kasi ng aming PT technician. So kumuha tayo ng isang pirasong donut. So nakakain pala ako ng donut. Tapos around 2:30, yung maliit na tinapay na may malamang chocolate. Ayoko rin kasi guys, sabi ng manager ko kahapon, kung hindi ko raw matapos yung computer works, balik na lang daw ako next week para tapusin. Ayoko naman kasi ganun guys. Gusto ko pag alis ko talaga ng building, wala tayong pending na trabaho na iiwan. Kahit na sabihin ng manager na okay lang. Parang sa sarili ko, hindi ko rin sinasanay na meron tayong mga naiiwang trabaho. Ganyan talaga ang mga Pilipino guys, na pag sa ibang bansa, talagang kilala ang mga Pilipino bilang magagaling na mga workers. Hindi tayo tamad-tamad. Dito sa aming lugar, lalo sa US, napakarami dito ng nurses, mga iba't ibang workers sa healthcare. Yan talagang kilala tayo bilang mahusay magtrabaho. Hindi katulad ng mga ibang lahi. Hindi na tayo mag-name ng kung anong lahi pa yan. Pero pag sinabi mong Pilipino talaga, alam nila na una ang trabaho bago ang lahat. Yung ibang lahi, una ang chismis. Yung mga ibang lahi guys, usap-usap lang ganyan. Tapos mag-iwan pa sila ng trabaho. Tayo naman, hindi naman tayo ganyan. So hindi lang ako, no, lahat yan. Pag sinabi mong Pilipino. Kaya nung sinabi ko doon na ako ay from the Philippines, talagang sabi nila, yung isang Pilipino din, ganyan. So maganda naman ang ating reputasyon dito bilang Pinoy healthcare workers. Jacket, ang lamig. Mahangin ba sa labas? Okay, isa pa sa tayo. Mag-jacket muna tayo. Ito guys ay sweater ni ate. Ito na lang muna for now dahil wala tayong jacket dito sa sasakyan. Malamig. Kala ko guys hindi malamig.
Dahil nasa 40s, pero mahangin sa labas. Ito yung ating buhok. Okay. So kami ng aking anak ay naghihiraman lang ng damit. Pag sweater guys, okay lang kasi oversized naman. Pero syempre, alam niyo na, si ate ay slim. Tayo ay Majibel Salvador. Tingnan natin ang ating Sam's Club credit card and we are ready to work. Actually guys, medyo maaga pa eh. Punta muna tayo sa work. So maaga pa guys. Ang ating travel ay 25 minutes. Meron pa tayong almost 40 minutes in between. Tayo muna ay magligalig. Mag-ikot-ikot muna tayo sa Walmart. Ganito ang ating trabaho kapag tayo ay merong in between na oras. Pupunta ako sa tindahan. Kaya tayo ay nakakahanap talaga ng mga deals and clearances. Kaya gusto ko yung aking work. Dahil tayo ay nakaka-check ng mga iba't ibang tindahan. So wala tayong dapat bilihin. Tayo ay mag-iikot lang. Kapag ako guys ay nagpupunta rin ng tindahan, hindi naman ako palaging namimili unless talagang merong magandang deals. Pero ito na guys yung ating exercise. Dito na talaga ako nakakapaglakad-lakad. Tingnan natin. Okay. Tayo sa Walmart. Walmart. Okay guys, let's go. Okay guys. Uy, yung lamig ito. Kala ko hindi malamig. Yan pala ay kasi nangalingan. So meron pang gatas si Bunso. Nakabili na ako ng milk. Meron pa tayong tinapay. So wala talaga tayong bibilihin kung hindi mag-ikot-ikot lang tayo. Pero talagang minsan guys, hindi natin maiwasang hindi bumili ng mga bagay-bagay. Lalo na kung yan ay magandang deal. Hindi naman ako mahilig magbili ng mga gamit para sa sarili ko. Ang talagang na-target ko palagi ay pagkain. Kaya ang ating priorities. Kuha tayong pushcart guys. Para kunwari mag-grocery tayo. Magandang pumunta dito pag umaga. Kasi wala pang masyadong tao. Siyempre disinfect natin ang ating cart. Yan. Kuha tayong tinapay guys. Gusto to ni ate. Bili tayo sa tinapay. Merong malaking version eh. 147. Yung binili natin yung French loaf. French loaf is 92 cents. Yan. Tinapay lang. Yan guys, malapit na kasi ang Easter. Meron na silang mga Pips marshmallow. Ito guys, ang bilihan ng mga gulay at prutas. Tignan nyo naman ang isang piraso ng Indian mango. $1.07 ang isa. Napakamahal. Ito ang lalaki guys. Tignan nyo yan guys, yung pepper. 92 cents ang isa. Yung lalaki. Ayan, nagkatanim tayo ito sa summer. Not for anything naman. Madali lang bumili. Pero yung dahon kasi, nagagamit ko yun. Pero ito, ang gaganda. Tignan nyo guys yung kamatis. Ito naman ay $1.98 per pound. Tignan nyo kung gaano kalaki. Kapalad ang kamatis. Ayan guys yung mga gulay. Pili ka lang ng gusto mo dyan. Para makabumili tayo ng broccoli. Dahil gusto ni Bunso yan. Pili tayo ng broccoli and meron pa akong carrot sa bahay. Pero ayan guys, kukuha ka lang. Lagay mo lang sa plastic yan. And then, babayaran mo na lang yan sa counter. Kasi tinitimbang nila yan. Yan guys, kumuha tayo ng broccoli. Hello! Nakita ko pa guys yung kapitbahay namin. Chinese. Namimili din siya ng gulay. So ayan guys. Bumili lang tayo ng tinapay at saka ng broccoli. Ito naman guys yung mga pancake, French toast, yung mga breakfast nila. Ito naman yung mga ice cream, iba't ibang klase ng ice cream. Hindi muna tayo bibili kasi meron pa tayong ice cream sa bahay. Pero ayan guys. Ayun ang ating paborito, meat section. Ito tayo guys, yun na natin kung meron silang yellow tag. Alam nyo naman tayo, sa yellow tag kumakapit. Ayan tingnan nyo guys. Tingnan nyo itong rib-eye Napapabili na naman tayo ng di oras. Tingnan nyo naman to guys. From 46.63 down to 27. Ito talaga yung paborito ng anak ko. Bilhin ba natin to? Ang savings natin ay 18.65. Sabi ko hindi ako bibili pero bibili tayo ulit. Naluto ko na yung dalawa nung weekend. So isa na lang yata yung rib-eye natin sa bahay. So yun ay after 2 weeks pa bago natin maluto. So baka bumili tayo nito guys kasi nga magandang deal yan. Meron pang isa dito guys, T-bone steak naman. This is from $34.97 down to $19. So $15 ang na-save mo. Tingnan nyo to guys, 27 lang yung tatlo. Ito naman ay 28 dalawa. So malaki talaga yung natipid natin dito. At dahil dyan, bibili tayo syempre para sa ating mahal na anak. Pagkain naman yan guys, kaya go for the go tayo. Ayan, dami mga sale guys. So ayan, tingnan yung mga yellow tag. Tingnan nyo guys yung mga yellow tag. This one is from 17 down to 13. Ito yung pang stew. Ito naman ay from 20 to down to 30, 97, 95. Ito yung pang stew nila, pang soup. Pwede rin pong kaldereta. Actually, yung kaldereta nga mahilig si tatay doon. Ito guys, gusto ni daddy to. Ito ay oxtail, pang kare-kare.
Ayan, mahal to talaga guys. Pero masyadong mataba yan eh. Huwag na tayong bumili niyan. Masyadong masebo. Ayan, mga cube steak. Makatipid ka ng 460. Pero hindi tayo bibili nito. Hindi ko kasi gusto yung cut niyan. Medyo matigas yan eh. So, ayan. Meron sila ditong round bottom 10 steak from 11.12 down to 10.01. So, maliit lang yung tipid natin. Hindi natin kailangan. Yung ribeye talaga kasi guys, yan talaga yung gusto ng anak ko. Siyempre kung alin ang gusto ng mga bata, yan ang hahanapin natin. Kahit tayo sardinas lang, which is masarap naman. Pag ito talaga yung ulam ni Bunso, napaparami ang kanyang kain. Nakatutuwa akong tingnan siya na hindi enjoy siyang kumain ng kanyang paboritong ulam. Ito naman ayan, no, 19. T-bone, ayoko niyan. Kasi yung T-bone guys, may buto pa yan. So ribeye kasi guys, magandang cut yan. Tapos, wala na siyang buto. Mahal talaga ang mga ribeye guys. Kung hindi yan sale, hindi tayo bibili. So, maswerte si Bunso dahil nakakakuha tayo ng mga sale o mga yellow tag. Ito naman ay sirloin from 10.39 to 8.10. Okay, yun na natin kung ano pa yung meron dito. Ito mga ground beef. Hindi natin kailangan bumili dahil nakabili ako sa Giant worth 224 per ganito, per pack. So ito guys, naka-sale na 445. Yung bili ko dito sa Giant nung isang beses ay 224 lang. So sobrang mura nun. Bumili ako ng 6 na pack. Hindi natin kailangan. Tignan nyo guys, ang laki-laki ng ground beef. 10 pounds. Okay guys, tara na. Baka tayo ay mapabili pa ng di oras na mga hindi naman dapat bilhin. So tinapay lang for ate, broccoli and ribeye. Dito naman guys, sa bandang pork section. Ito ay pork stick. From 781 down to 492. Marami pa tayong nabiling pork chop dun eh. So hindi natin kailangan bumili nito. 780 to 655. So ayan, may mga yellow tag. Pag may yellow tag guys, i-grab ko talaga yung opportunity na yan dahil malaki. Ito pa guys, pat country rib style. Pero yung tipid mo yung 192 lang, which is okay pa rin naman. It's not bad. Kasi kunwari, $1.92 collectively kung nakabili ka ng ilang piraso, malaki na din yan guys. Ayan, napakaraming yellow tag. Ayan. Today is Feb 28. Ayan. Kaya siya naka-yellow dahil freshness date by today. Maglalabas na sila ng bagong stock. Katulad dito guys. Ito ay parehas lang. Ito ay bad country style ribs. Freshness by 228. Ito naman ay freshness date by 3/1, March 1. Kaya full price pa din siya. Okay, ganyan ang ano dito guys. Ganyan ang sistema dito sa Amerika. Meron naman dito mga chicken. So nakahiwa-hiwalay nga yung mga meat dito. Meron naman chicken breast. From 14.65 down to 11.43. Hindi rin tayo bibili niyan kasi marami pa tayong chicken sa bahay. Chicken wings. Ito guys, masarap po. Paan ng manok. Hindi siya nakasil. Kaya natin bibilihin. Charot. Halika na, mag-ano tayo. Maglakad-lakad na tayo guys. Okay guys. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano tayo nakakatipid sa grocery. So, dahil kailangan madiskarte ka. Dahil ang mga karne ay mahal. So, yung mga natitipid natin sa ating grocery ay niro-roll lang natin yun. Pinapambili din natin yun ng mga pagkain pa na gusto ng mga anak natin. Ako guys, kahit anong pagkain pwede sa akin. Hindi tayo namimili, gulay, baboy, isda, baka. Hindi ako mahilig sa baka guys kasi yan ay masama sa ating gout. Ayan. Meron sila ditong marshmallow na chocolate filled. Ito ay naka-clearance for $1. Ayan guys. Chocolate filled marshmallow. Ayan ay from $3.97 down to $1. Hindi naman mahilig yung mga bata dito. Ayan. Hindi ako bibili niyan guys. Tayo bibili niyan. Hindi natin kailangan yan. Okay, mag-iikot-ikot na tayo. Malamig naman. So, binili ko na yung ribeye na tatluhan. Medyo pricey yan guys. Pero, masarap kasi talaga. Gusto rin niya ni Daddy at ni Bunso. Yan talaga yung paborito niyang pagkain. Pagbibigyan naman natin dahil siya naman ay active na teenager sa kanyang paglalangoy-langoy, no? So maganda yan dahil yan ay protina. Hi guys! Happy Friday! Nandito na tayo sa tapat ng school ni ate. Tayo ay pangatlo sa linya. So ngayon walang practice. Si Bunso ng kanyang swimming dahil Friday. Pati na rin si ate. Pero bukas meron tayong maaga pa na swim meet. Kailangan tayong pumunta sa Hershey around 6:30 ng umaga. Agoy, kaaga. So maaga tayong magpapahinga today. Siyempre maaga tayong babangon para ipagluto si Bunso ng maayos na breakfast. Para naman siya ay magkaroon ng lakas para sa kanyang 2-day swim meet. So ito guys ay district championship. And then kapag siya ay nag-qualify, makakapasok siya sa... Saan ba yun? Meron pang isang ano guys, yung parang finals na ano, na event. Kung mabilis ka talaga guys, babalik ka sometime sa March para sa championship ng mga swimmers. Yan ay... lahat yata ng district pupunta doon. Anyhow, kahapon hindi nakapag-practice si Bunso dahil inaantok, pagod ang ating JJ. Kapag meron silang gym, nagtakbo-takbo daw sila sa school. So dumating tayo kahapon from work, sabi ni Daddy nakatulog na daw sa kwarto. And then ginising ko around 5:15. Sabi niya ayaw daw niya mag-swimming dahil pagod daw talaga siya. So hindi naman natin pinipilit, no, kung ayaw naman nilang mag-practice talaga. Hindi natin sila pinupuwersa.
Dahil kapag ka naman talagang sila ay condition din, sila mismo ang nag-offer na magpunta sa Y para mag-practice ng extra. Katulad kahapon, si ate ay nagpunta ulit sa Y kasama ng kanyang kaibigan from middle school. Nag-practice siya ng 1 hour. And then, nung Thursday naman, sumama siya kay daddy at saka kay JJ. Nagpa-reserve siya ng racquetball room for 2 hours. So, nag-ensayo si ate ng kanyang service and receiving. Naiwan tayo sa bahay mag-isa nung Thursday dahil pagod nga ako kahapon. Nung Wednesday pala. Dahil sa ating work. So, ganun lang, no? Kapag ka gusto, ihahatid. Kapag ka naman gusto magpahinga din. Dahil, syempre, katulad nating mga matatanda, napapagod din sila, guys. Dahil maghapon sila sa school. Pagdating ng hapon, kung gusto lang nilang matulog. So, hopefully, maging maganda ang result ng swim meet ni Bunso tomorrow para siya ay mag-qualify pa na bumalik para sa championship. We're very, very proud palagi sa mga performance ng ating mga anak. Palaging paalala ni mama at ni daddy sa mga bata, hindi importante na tayo ay mag-uwi ng medal. Kung hindi importante ay nag-e-enjoy kayo sa inyong mga ginagawa. So, bonus na lang ang medal. Ang importante, sabi ko kay JJ, dahil sa 13 years old and above, magagaling at mabibilis talaga ang mga swimmer. Medyo dehado na nga ang ating JJ dahil hindi siya ganun katangkad. Actually, siya yung pinakamaliit. Pag nagko-compete siya sa mga 13 years old and up, parang yung height ni Bunso ay parang pang elementary lang compared sa mga Amerikano or yung mga swimmer dito sa Amerika, no? So, ang lagi nating paalala kay Bunso, hindi na importante na mag number 1 siya sa bawat event. Kung hindi, mabit niya yung kanyang PR every time siya lumalangoy. Ibig sabihin, mas bumilis na dapat siya. Yun ang kanyang goal. Hindi makapag-compete sa ibang mga swimmers or sa ibang mga bata kung hindi lagpasan or mabit niya yung kanyang record previously, no? So, nung nakaraan na nag-swim meet si Bunso, meron siya mga ibang events na bumilis siya. May mga iba naman na hindi siya bumilis, medyo bumagal siya. Which is okay lang naman. Siyempre, lagi natin dapat i-encourage sa mga bata. Kahit gustuhin man natin na lagi silang nag-excel or nagsa-succeed or nagna-number 1 sa buhay, guys. Hindi naman tayo palaging number 1 sa buhay. Importante lang, masaya tayo sa ginagawa natin. And mukha namang happy sila. Nag-e-enjoy sila. Even si ate, kahit nung volleyball tournament nila last week, hindi man tayo nag-uwi ng gold. Ang importante is yung learning experience, yung experience kasama ang kanyang teammates. Parang sila naman ay parang magkakapatid. Nag-form sila ng friendship and bonding. Pati na rin ng mga parents, no? So, ang tinitreasure natin palagi sa mga gantong pagkakataon, yung mga events ng mga bata is yung memories. So, sabi natin, pag nagko-compete sila, pinapaalala namin palagi ni tatay na lagi silang dapat nag-e-enjoy lang. Walang pressure na manalo. Kung manalo sila, kung mag-uwi sila ng medal, yan, isa na malaking bonus na yan. Pero yung mag-perform ka or mag-compete ka, nag-enjoy ka talaga at natuwa ka naman sa ibinigay mong effort at performance, yun talaga ang pinaka-importante sa lahat. So, ngayong Saturday and Sunday ay kay Bunso, tayo magpaparental duty para kay JJ. And next Saturday and Sunday naman ay para din kay ate. So, talagang nag-alternate lang sila, no? Matatapos na ang kanyang swim event sa swim season ni JJ, matatapos na by next month. I think March tapos na siya, and then magsisimula na ang kanyang summer league sometime around May. And then si ate naman ay hanggang April. And then meron syempre mga summer camps for ate. So tayo ay very, very busy. Ang ating buhay dito sa Amerika ay napaka-busy. Maliban pa sa ating trabaho, syempre tayo ay magulang din. Okay? Napakahaba na naman ang ating sinabi. Okay guys, I think yan lang muna for today's Friday video. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nagpa-follow sa atin dito sa Meta World. Lalong-lalo na sa mga nag-share, tumatapos sa mga videos, nagbibigay ng mga tala. Maraming salamat po. Hindi ko na kayo isa-isahin, but alam niyo po kung sino kayo. Sa patuloy na nanonood at sumusuporta sa atin, especially nung mga nakaraang araw na hindi tayo makabalik agad dahil tayo ay napalo ni Bossing. Thank you so much sa inyong pangunawa. Yan lang muna for today's video. Sa mga taga-Pilipinas, happy Saturday sa inyong lahat at happy Friday America. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. Bye!